So, napapansin ba ninyo minsan yung mga aso nyo pag lumabas sila is kumakain sila ng mga damo-damo? Common yun na nakikita natin sa mga aso, and then, syempre, nakakapagtaka naman kung bakit nila ginagawa yun. So, kung gusto nyo malaman kung ano yung mga possible na cause at ano yung pwede nating gawin, kung safe ba ito, ganon, ay syempre manood lang. At sa mga hindi nakakakilala, ako nga pala si Leilani at ako ay isang licensed veterinarian. So, like a Hellcat. So, sa mga aso, may tinatawag tayo na condition na pika. Yung pika, yun yung pagkain nila ng mga hindi pagkain, yung mga inorganic materials, parang bato, yun nga, damo, kumakain sila ng plastic, ganon-ganon. Tapos yung pika, ang possible na cause niya is nutritional deficiency o kaya boredom. So, yung pagkain ng mga grass, ng ating mga alagang aso ay possible na ganun din yung cause. Either meron siyang specific nutritional deficiency o kaya bored lang siya. O kaya naman baka gusto niya lang talagang kumain ng grass kasi masarap, hindi natin alam. So, yung mga possible cause kung bakit kumakain ng damo nga yung ating mga alagang aso is yun nga, yung nagkulang sila ng specific nutrition na hindi nila nakukuha sa kanilang diet. Isa dito ay yung fiber. Kasi merong isang study ng isang miniature poodle na kumakain daw siya ng grass everyday. And then, everyday din naman is nagsusuka siya. Pero, nung sinif nila yung diet sa high fiber diet, ay hindi na siya kumakain ng mga grass. Kaya, itry nyo. Ito yung isang cause na pinapaniwalaan ng marami kung bakit kumakain ng mga damo yung mga aso. Ito yung kumakain sila ng damo kasi nga daw irritated yung tiyan nila, kailangan nilang magsuka. Pero maraming nagsasabi na hindi totoo ito kasi hindi naman ganun katalino yung mga aso na alam nila na sakit yung tiyan ko, kailangan kong kumain ng damo para magsuka ako. And then may studies din dito na mas marami sa mga asong kumakain ng damo ay hindi naman nagsusuka. And then karamihan din ng mga aso na kumakain ng damo ay healthy naman, walang medical condition. Ito din noon yung alam kong cause kung bakit kumakain ng damo ang mga aso. Kasi syempre, di ba nakikita mo naman nagsusuka sila. Pero ngayon is possible siguro. Isa naman na possible na cause uli kung bakit sila kumakain ng damo-damo is yun nga, boredom. Pag hindi sila na-exercise at nakakulong lang sila palagi. Pag nakalabas kasi yung mga aso is parang kamay na nila yung mga bunganga nila, sinusubo-subo nila ng kahit ano. And then sa mga ibang aso naman na gusto lang nilang tikman-tikman, gano'n. Niningit-ngit nila yung grass. Basta syempre siguraduhin natin na hindi yung kulang sila ng pagkain kaya sila kumakain ng mga damo-damo. Syempre pakainin natin ng gusto yung mga dogs para maalis yung possibility na yun yung cause ng pagkain nila ng mga damo-damo. So, ano yung pwede natin gawin para ma-stop yung behavior na ito? Siyempre, para ma-stop yung behavior na to, dapat alamin natin yung cause. Pero mahirap naman kasi alamin kung ano talaga yung cause. Kaya, trial and error na lang tayo. Pag kumakain siya ng damo kasi bored siya, siyempre, i-exercise nyo kasi makipaglaro kayo. Pag yung food naman yung problema, kung meron siyang nutritional deficiency, itry nyo magbigay ng mga vitamins o kaya pag naglalaro kayo sa labas, try nyong i-distract siya. Pag gusto niyang mag-bite sa mga damo-damo, ay i-distract nyo siya. Bigyan nyo siya ng treat o kaya naman bigyan nyo siya ng vegetable na pwedeng ipakain sa mga aso. Yung carrots, yung green peas, ganun. Pero syempre, hindi yun kapalit ng food talaga ng mga dogs. So, masama ba yung pagkain ng mga grass or yung mga damo-damo ng ating mga alagang aso? Actually, pag kumakain sila ng konting-konti na damo, ay hindi naman yun masama. Masama lang yun pag magkakaroon na ng ibang signs or symptoms habang kumakain sila ng mga damo-damo. Parang pag kumakain sila ng damo-damo, nagsusuka sila, nagkakaroon sila ng diarrhea, ay syempre, ipapunta mo na kaagad sa vet yan. And then, yung isa pa is, syempre, pag yung mga damo-damo na yun is na-treat sila ng mga pesticide, nalagyan sila ng mga
insecticide, ganon, na hindi pwedeng kainin ng mga aso kasi poisonous din sa mga aso yun. Kaya yun yung isang danger ng pagkain ng mga grass. Ang isa pang danger dito sa pagkain ng grass ay pag kumain sila ng masyadong madami. Pag magkumain sila ng masyadong madami, syempre hindi naman sila ruminant, hindi nila madadigest yung fiber na yon. Possible na magkaroon ng intestinal blockage. Kaya syempre, pag kumakain yung aso mo ng maraming grass, ay stop mo yun. Dapat wag mong, ay, ang cute-cute! Binidyo-video mo pa. Ay, syempre, dapat stop yung behavior na yun. And then, possible din na yung mga damo-damo na kinakain nila ay possible na poison pala. Kaya kung gusto nyo malaman kung yung mga halaman nyo sa bahay or halaman dyan sa mga paligid nyo ay poisonous, ay pwede nyo i-check yung Animal Poison Control website na nandito. Para tignan nyo kung yung mga halaman nyo sa bahay ay possible na poisonous sa inyong mga alaga kung sila ay grass eater. So, ganun na nga. Hindi naman talaga problem yung pagkain ng pakonte-konte. Pero, syempre, lahat ng mga sumusobra ay masama. Kaya pag nakita nyo, syempre, yung mga alaga nyo is stop nyo sila. Bad behavior talaga yun. At pag alam nyo naman na pinakain nyo sila ng masustansya, complete yung diet nila, ay syempre baka kulang lang talaga sila ng pagmamahal. Kaya laruin-laruin nyo sila, wag nyo hayaang maboard. At syempre pag may katanungan kayong iba, ay ask your veterinarian. O kaya mag-comment kayo. Okay? Pag narating nyo tong end ng video, ay thank you for listening.